Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede. Magandang araw, kaagapay. Magandang araw, kalente. Ako pong muli si Antoinette Eduardo at kayo nakikinig sa pang-apat na episode ng bagong-bagong programa nating Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po dahil sa mga nakaraan nating episodes, mga kaagapay at kalente, isa na po sa inyong inaabangan tuwing Sabado ng umaga, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali ang Dapat Pwede. Summer na po, ramdam na natin ang init ng araw, pero mas mainit pa sa sikat ng araw ang talakayan at layunin natin na mas pampalakasin ang kaalaman ng mga persons with disabilities at mabigyan kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, isyu ng lipunan, at impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Sa layunin na ito, talaga namang mapapasabi ka na lang ng dapat, pwede, dahil palaging wagas at dalisay. Palagi rin po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po namin magpasalamat sa mga nanunood at nakikinig sa atin palagi sa mga previous episodes po natin. Salamat po sa inyong suggestions, mga katanungan at clarificatory questions. Dahil po doon ay hindi lang ang engagement natin ang nag-improve, pati na rin ang ating programa. Para rin po sa Organization of Persons with Disabilities at Civil Society Organizations sa Pilipinas na kasamang nakikinig ng episode natin ngayong umaga na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating persons with disabilities at iba pang marginalized sectors ngayong eleksyon, paki-contact na lamang po kami sa mga numerong ito: 0250211591, 0917106665, at 0947164158. Sa Facebook page po, pwede rin po kayong mag-message sa Facebook page ng DZAS Radio TV at sa Facebook page ng Lente Philippines. Para sa episode po natin ngayon, isa na namang espesyal na umaga ang hatid sa atin dahil makakasama natin sina Dr. Maureen Ava Mata, ang Sector Head ng Person with Disability and Senior Citizen ng Vulnerable Sectors Office ng COMELEC. Kasama rin po natin si Attorney Aiza Katrina Reyes, ang Policy Consultant ng Lente, at para pag-usapan natin ang mga COMELEC resolutions na may kinalaman sa Election Day conduct ng mga suhestyon para sa pagpapaganda ng mga ito at mga paalala para sa ating mga butante at ng araw ng eleksyon. Kasama rin po natin si Ms. Jennifer Garcia, isang disability rights advocate. Ayan, kasama na po natin sa ating screen ngayon. Sa mga nakikinig sa radyo, mag-hello naman po tayo. Simulan po siguro natin kay Attorney Aiza. Good morning, Attorney! Hello, good morning sa lahat ng tagapakinig ng ating episode. Maraming salamat po. Hi, Miss Jen. It's good to have you also for this morning. Good morning, Miss Jen. Magandang umaga po sa ating lahat and thank you for inviting me here. Nagagalak po ako na makasama kayo ngayon. Thank you very much, Miss Jen. Hintay lang po natin makasama si Doc Mau sa atin pong programa ngayon. Kanina po kasama na natin siya. Hintayin lang po natin makasama po siyang muli. Siguro po nakapag-hello na rin po tayo, Attorney Aiza at Miss Jen. Simulan na po natin yung ating talakayan ngayon. For sure, excited na yung mga tagapakinig at tagapanood natin. Unahin po natin sa iyo, Attorney Aiza. Ang unang katanungan po natin sana kung kasama na natin ngayon si Doc Mau, pero later we'll ask her about the COMELEC resolutions. Itong COMELEC resolution number 10761. Siguro pahapyaw dahil ikaw, Attorney, ay isa ring abogada. Kung pwede mo kaming bigyan ng idea patungkol dito sa COMELEC resolution number 10761, Attorney. Sige. So, good morning again. Aside from COMELEC Resolution 10761, let's start first with COMELEC Resolution number
10727, which is the general instructions for the voting, counting, and transmission on election day. So, dyan sa COMELEC Resolution number 10727, nandiyan din yung concept for our persons with disabilities, yung concept natin ng accessible polling places. So kapag ang persons with disabilities natin, senior citizens, nag-register and were able to update their records with COMELEC stating na sila ay with disability, then they are able to vote in accessible polling places. Tapos, yung na-mention ni Tonet, it's resolution number 10761, which is the GI or General Instruction for emergency accessible polling places. So, paano naman yung EAPPs or emergency accessible polling places kapag hindi naman update ng records pero may disability on the day of the elections, pwede pong pumunta sa EAPP and vote there. Thank you very much, Miss Aiza, for answering the question. Masyado akong na-excite. Nag-proceed agad ako sa COMELEC Resolution 10761. Napakarami po pala kasi natin na COMELEC resolutions na kailangan talakayin. Ngayon, Attorney Aiza, kanina you have mentioned about the COMELEC resolutions, 2 COMELEC resolutions a while ago. Pwede mo po sa aming ma-share, kailan po ito na isabatas? Alam ko bilang abogada at ikaw rin po ay naging miyembro ng, ngayon, you are our policy consultant. Kailan po na-enact itong COMELEC resolutions that you have mentioned, Attorney? Okay, so for our viewers, yung resolution number 10727, yung general instructions for voting, na-promulgate siya on November 10, 2021, and then yung resolution number 10761 on February 9, 2022. So that's in time for the May 9, 2022 national and local elections. So ang nangyayari kasi with COMELEC is every elections, they would promulgate or ini-issue nila itong mga general instructions na to for the voters guidance, para sa mga stakeholders like us, para maintindihan natin on how elections will run on the actual day. So for this year, it's May 9, 2020. Thank you very much, Attorney. So siguro, yung excited na malaman ang continuation dyan, let's just wait for Doc Mau makasama. Attorney Aiza ngayon po, because as I've mentioned a while ago, you are the policy consultant of Lente. Para lang po malaman, kasi ngayon, this Dapat Pwede in partnership, ito pong ginagawa natin ngayon, it's one of our, the way for us to help the persons with disability sector. Pero kailan po ba nagsimula yung advocacy ng Lente para sa vulnerable sectors, lalong-lalo na po sa persons with disabilities, Attorney? Sige. So for yung advocacy ng Lente for the vulnerable sectors began in 2010. Pero nagsimula siya for the indigenous peoples or yung ating mga katutubong mga kapatid. And then it's with voter education activities in Oriental and Occidental Mindoro for the Mangyan tribe. And then later in 2012, na-develop pa siya, naging part ang Lente ng interagency and of NGOs and PO network na binuo ng COMELEC for indigenous peoples. Pero particularly for persons with disabilities, Lente has been working for the sector or to advocate for the sector since 2013. Ang naunan ng project is for the monitoring of mall voting for persons with disabilities. So matagal na po matagal nang nagsimula yung advocacy natin para sa vulnerable sectors, pati na rin lalong-lalo na syempre sa persons with disabilities. Ano po yung mga project, just to share with our listeners and viewers right now? I'm sure they're interested to know ano na kaya yung mga proyekto. Baka puro salita lang naman ng Lente sa advocacy nila. Ano na po yung mga proyekto na nalunsad at planong ilunsad? Ano pa yung planong ilunsad ng Lente para sa accessibility ng eleksyon mula noong registration period hanggang election day para sa mga persons with disabilities? Attorney? Sige. So, yun, yung na-mention ko were previous project and activities of Lente in 2010, 2012, 2013. Pero for this particular 2022 and national and local elections,
dun sa registration, we had the pilot voter registration drive project, which which aimed to provide free transportation, parang magbigay ng libreng sakay, transportasyon sa ating mga vulnerable sectors. So kasama dito ang persons with disabilities. Pero of course, as usual, we don't forget yung mga indigenous peoples din natin. So yon. And then for election day, we want to do pinapropose natin na magkaroon ng pilot voter transport project pa rin. So meron tayong in-identify na 4 areas. Gusto natin magtuloy yung project natin on election day na makapag-provide ng libreng transportasyon. Of course, we have this series, which is a public education program for the vulnerable para mapag-usapan pa ng mabuti ang issues and concerns ng ating vulnerable sectors kasama ang persons with disabilities. And of course, lagi namang ginagawa ng Lente ang election day monitoring. So merong for general elections and of course also for the vulnerable sectors kasama ang persons with disabilities voting. So titingnan ng Lente on election day kung paano ba tumatakbo ang ating mga accessible polling places na na-mention ko kanina and our EAP. Ayan. So marami na pong nagawa at marami pang gagawin. So abangan po natin yan. And of course, malay natin through these consultations that we're having, madagdagan pa yung projects and activities na pwede natin gawin come election day. Patungkol naman po sa election monitoring, attorney, anong masasabi niyo tungkol sa experience ng Lente dito sa election monitoring? Go ahead, attorney. Sige. So for election monitoring, of course, Lente has a wide network naman of volunteers. Pero yon, kung advocacy and call na rin. Kung meron pang gusto mag-volunteer para matulungan tayo sa ating monitoring on election day, we welcome yung mga volunteers natin for election monitoring. Yung second would be rules. Yung current rules natin are not 100% on actual election day. Merong mga adjustment like any other election operations. Hindi 100% lahat na i-implement yung rules that effective. So yun. But with like anything else, nag-i-improve siya over time. So yun nga, incremental, laging padagdag ng patagdag yung ating ginagawa and ina-advocate para sa vulnerable sectors natin. Para hopefully, in the next few elections, maging 100% ng rules natin. Saka kung babalikan po natin yung na-mention mo nga kanina, yung COMELEC resolutions, nakalagay doon maraming karapatan doon ang mga persons with disabilities natin na sa tingin natin ngayon ay hindi pa lahat na-address, hindi pa lahat na-implement. Marami rin pong na-share yung mga previous guests natin. Lalong-lalo na yung sensitivity trainings, isa din po yun sa mga nakikita nilang importante na gawin. Thank you very much, Attorney Aiza, for sharing with us. And for answering those questions. Ngayon, kasama natin si Ms. Jen. Isa po siyang advocate, isa siyang disability right advocate. Ms. Jen, ang paunang tanong ko po sa iyo, ano po yung mga problema na kadalasang kinakaharap ng ating mga persons with disabilities kapag election season? Na we-witness mo po at na-share na nai-encounter ng ating persons with disabilities at paano po kapag sa mismong araw ng pagboto, ano-ano din po yung mga kinakaharap na problema kadalasan. Go ahead, Ms. Jen. Okay, unang-una, no, syempre yung access to information. During the campaign period, syempre ang mga aspirants, they're sharing their platforms, mga balakid nila sa kanilang paglilingkod sa ating bayan. So very important yung sign language interpreter. At the same time, usong-uso na kasi ngayon yung digital campaign. So like for example, they're sharing their services or mga layunin nila na isisilbi sa ating lipunan. For example, gagamit sila ng Facebook Live, mga digital platforms. It is very important na meron po talagang sign language interpreters and at the same time po, meron din po sanang captioner. Yan po, part po yan ng accessibility feature ng, of course, ng information. Pangalawa, another issue din po during campaign, syempre po,
pag po ang mga aspirants po natin ay pumupunta sa isang lugar, mahalaga po na dapat po ay accessible din yung area for the persons with physical disabilities. Dapat kakasali lahat, di ba? Dapat walang maiiwanan. So pagdating sa paglalahad ng ating mga aspirants sa kanilang mga hangarin or layunin na paglilingkuran sa ating lipunan, mahalaga din na ma-involve po ang lahat ng ating miyembro ng sektor. Like for example, ang mga people with communication disability, visual disability, physical, and other categories of disabilities. So during the election din po, ang isang challenge na nakikita po din natin is yung access pa rin to information. For example, yung ating mga posters, gaano ba to ka-accessible sa mga may visual impairment, no? And at the same time, yung poster, kasi po sa ating mga kapatid na may mga communication disability, particularly yung mga deaf, very important din na may nagpapaliwanag sa kanila tungkol doon sa poster na yon. And at the same time, ang isang challenge din na nakikita ay kasi 'di ba po pandemic po ngayon. So gumagamit po tayong lahat ng face mask. So medyo may challenge po 'yun sa ating mga person with disability na hard of hearing kasi the hard of hearing people kumbaga the way they communicate is nagliliprit po sila. So paano kaya natin i-address yung issue na kapag naka-face mask yung mga electoral personnel doon sa precinct. So, syempre po, hindi nila mababasa yung kanilang sinasabit sa kanyang bibig, sa pamamagitan ng bibig, no? So, isa yun sa challenge. So, siguro po, since meron po tayong naipasa ngayon na resolution, COMELEC resolution, it is very important po siguro na maisama din dun sa sensitivity training na yon on how are we going to deal with those issues and concerns of the persons with disability. Another challenge is yung mga booth. Dapat po naaabot po iyon ng ating mga person with disability na naka-wheelchair. Very important po yun. So, pagdating po sa sinasabing accessible, so I think mahalaga din po na may consider na yung ating pong area na designated for persons with disabilities, kung meron man, ay meron din po siyang for example, malapit din po siya sa mga ibang facility like toilet. So, very important po yun. So, I just don't know kasi kapapasa pa nga nitong resolution na to no, noong February. So, isa din sa, ako kasi personally, I am a woman with disability. Meron po akong physical impairment. I'm using a crutch. So, priority naman ang person with disability during the election day. And ang problema, yung kasama ko na assist ko, hindi siya priority. So tendency is nag-aantay pa rin ako. So siguro I read the resolution, the COMELEC resolution, and I think I just don't know, I'm not sure, but then I think wala pong nakastipulate doon that the assist or the carers or the personal assistants sana po ay mabigyan din ng pareho ba dun sa person with disability. Kasi, for example, yung mga may severe disability, so, kung aantayin nila yung kanyang carer, so, diba, it would be very challenging and it would be very sad experience for them as well. Yeah, siya na-avail niya yung kanyang rights, na kumbaga nabigyan siya ng priority, but still, naka-experience pa rin siya ng paghihintay, yun. So yun, yun lang yung ibang issues. And at the same time, meron pa po for the visually impaired, yung kanilang concern ay kung sino, no? Yung assurance na yung what we call this, kung sino talaga yung pwede nilang mapagkakatiwalaan, yung secrecy ng kanilang ballot. So yun po siguro dapat po natin na ma-assure yun na talagang they will vote independently, kumbaga. Yun po. Thank you very much, Miss Jen. Dun pa lang po sa nasabi mo about this face mask, isang bagay din yun. Napaka-importanting bagay, hindi natin napapansin, pero mahalaga po pala to na pag-isipan, paano nga naman talaga
kung nakasuot ng face mask, paano magli-lip read. So this is something that has to be considered. Yes. Ano po? It's Yes. a parang highlight para sa akin. Pero marami po kaming natutunan dun sa mga na-share mo na magagamit ng policymakers natin, yung government Yeah. agencies that will do mga... And to Go add ahead, din, Miss just to add, perhaps actually as I read the resolution, I really appreciate na merong mga materials na i-provide. Maybe it's good na talagang yung mga materials na yon for the purpose na ma-serve natin yung ating mga persons with disabilities to give them reasonable accommodation. Mahalaga po talaga na ma-orient po natin deeply yung ating mga electoral personnel sa mga presinto po. So, yun. Thank you. Thank you very much, Ms. Jen. So, we would like to emphasize that kailangan ma-orient and sabi din po nung previous guest natin, kailangan ng sensitivity trainings dahil kung minsan nanggagaling pa mismo doon sa mga nasa polling precinct, yung mga teachers, kung minsan daw, yun pa yung may mga insensitive remarks. So it's quite important. Miss Jen, gusto ko lang pong i-bring up ito. Do you also agree? Sa mga, dun pa lang po sa Voters Assistance Desk, do you find it difficult also or do you find it necessary na dapat meron na din dun marunong mag-sign language or kailangan yung mga nandoon sa Voters Assistance Desk are people who can actually attend to persons with disabilities? Ano po yung nakikita natin? Yun, pagpasok mo pa lang ng gate ng polling place, Attorney Jen. Miss Jen. Yeah, mahalaga po na merong knowledge sa sign language interpreter yung ating personnel. That is part of being accessible, no? Hindi lang dun sa infrastructure, kundi yung environment mismo. Kumbaga, pag merong isang deaf na botante na darating sa presinto, alam niya na meron siyang mapupuntahan just in case meron siyang katanungan. So, mahalaga po yun. And at the same time, siguro hindi lang sa sign language interpreter, but then meron din kasing mga people with other disability na walang kasamang assistant, no? So, important po na meron pong mag-a-assist po immediately sa kanya. And di ba po, meron naman po tayong list, for example, nakikita din po doon kung ilan po yung possible na person with disability na darating. Of course, aside doon sa mga nag-register na recently na nagkaroon ng disability. So, mahalaga na, kumbaga proactive po tayo. So, possible na pagdating ng mga person with disability, na iba't iba yung category ng kanilang kapansanan. So, very important po yun. Thank you. Yeah, go ahead. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ito po kasing kasunod kong katanungan because we have already mentioned yung mga hamon na kinakaharap ng persons with disability. Sa tingin po ba natin, yung PWD sectors natin or persons with disability sector natin, yung mga miyembro nito, ano po yung tugon? Ano yung mga nakikita na nating tugon patungkol sa mga problemang ito? Meron na po ba tayong mga nakikita ngayon? Are there solutions inside? Ms. Jen? Yeah, actually, based on my experience as a voter, pag dumadating, ito, isa-cite ko lang yung aking actual experience. Pag dumadating na talaga ako dun sa presinto, as in parang very special kami, no? although ganito lang yun, para kasing pag dumadating na yung person with disability, paunahin ninyo, parang ganun. So, I really appreciate it actually, but then parang parang we wanted na i-treat kami ng mga person with disability as ordinary voters, no? Okay. Nothing special because that is our right and nothing special about it. It is our right, no, to have that, for example, the express lane or the priority lane. So yun lang, parang nakakaano lang na parang grand entrance yung person with disability pag duwa. So experience ko po parang ganun yung, although na-appreciate ko siya, sabi ka ng husband ko, para kang artista, pinagsisigawan na may person with disability na botante. So yun, I appreciate it. But then hopefully in the future, like, pag merong isang person with disability na voter, hopefully na kumbaga everything is normal, the environment is accessible, and there's somebody who will always assist
to any person with disability. Thank you very much for sharing that, Miss Jen. Kailangan din kasing malaman yun, how we should, kumbaga, engage, paano dapat natin ito. Hindi pala maganda po, yung May masyadong na Yeah, may may spotlight. mga Oo. oo. So very important, like for example, asking them Mhm. if they need help, something like that. Okay. Kasi Mhm. may mga iba din, for example, mga blind, hinahatak na lang basta-basta, ganun Right, po. right. So it Mhm. is very important to ask the person with disability what type of help she or he needs. Yun po. Okay. So, yun po. Meron po ba kayong mga suggestions? Kanina, we have mentioned about yung mga hamon. Kung meron po kayong masasuggest, I'm sure there are people here who are listening, part of government agencies listening to us para mabigyan ng tugon, magawa ng solusyon ito. What are your suggestions para matugunan po yung mga hamon kanina na na-mention natin? Siguro we'll go ahead again to Ms. Jen and then Attorney Isa. Yeah, first of all, in behalf of the sector, I really appreciate po itong naipasa po no, na COMELEC resolution addressing the issues and concerns of the person with disability. Actually, hindi naman masasagot agad lahat ng issues and concern, but the fact that our government is making solutions for these issues and concerns and listening to us and allowing us to participate in crafting policies. Very important po yun kasi. So, I really appreciate it. So, hopefully po na since meron pa po tayong mga ibang issues and concerns, sana po ay matugunan po ito ng talaga pong ma-realize po yung tinatawag po nilang ma-practice po namin yung aming independence in terms of voting, no? Exercising our rights to votes and to raise our voice kung sino po din yung aming pong nais na mailuklok po sa mga posisyon sa ating pong gobyerno. So, hopefully din na magkaroon din po ng monitoring and evaluation na makabuluhan na kung saan yun din po yung magiging basis po natin para po mas ma-improve pa po yung ating pong mga batas na ginagawa para po sa ating mga may kapansanan. So, yun lamang po. Thank you very much, Ms. Jen. Pero sa ngayon po ba, Ms. Jen, nararamdaman na natin, as mentioned a while ago, nakikita natin yung mga ginagawa ng gobyerno ngayon. Pero ramdam po ba natin itong mga improvements na to ng persons with disability? Nararamdaman niyo po ba yung mga improvements ngayon? Yes, as I mentioned a while ago, based on my experience, although yun nga, medyo lang, parang grand entrance talaga kami, VIP talaga yung treatment sa amin, So I really appreciate it. Even our family members, they knew it. Like for example, bumoto na tayo ng maaga. Di bali si mama naman, priority naman yan. So kumbaga yung awareness din ng community, tumataas na din po. So, and we are very thankful about it po. Thank you very much, Ms. Jen. Attorney Aiza, if you can give any suggestion po para sa suggested solutions doon sa mga na-mention kaninang mga challenges. Go ahead, Attorney Aiza. Okay, so in fairness naman to the government agencies, there are moves. Like for example, na-discuss kanina yung need for Filipino Sign Language interpreters. This is part of the resolution that we talked about kanina, yung 10761. So dapat may FSLI tayo sa EAPP natin. Tapos meron, I think may provision din dyan for Braille. So may material sila for Braille na ang description nila is, I think, readable. Parang ganyan yung description nila dun sa material na yan. And then for the hard of hearing, also meron silang parang, I think there's a provision na kailangan ng, if na-determine na hard of hearing, pwedeng mag-communicate through pen and paper. Something like that. So parang the rules are moving to address the issues. Pero yun nga, kasi on election day, parang the way na, hindi pa siya nagwa 100%. Like, for example, dun sa example ni Ms. Jen, supposedly may sensitivity trainings ang ating electoral board members. So, not sure who's doing that on election day specifically, pero yon baka
as a suggestion, more intensive sensitivity training. Yung kung meron na lang something sana na maipasa siguro for 2022 elections, yung sana yung pinopropose nating transportation. Kasi yun nga, ang ano natin is makaka-improve to sa mobility ng ating persons with disabilities. And also, I think naman, magpa-fall siya under sa concept ng reasonable accommodation for our persons with disabilities. So yun, we're just waiting on mga moves and discussions on that. Pero for us, yun, sana mangyari siya for 2020. Thank you very much, Attorney. Sana nga mangyari siya for 2022. At sa ngayon, marami tayong nakukuhang mga suggestions na kailangan i-address. At we are hoping na ma-address yung lahat this coming elections 2022. And sabi nga ni Ms. Jan, hindi rin kasi madali. Gradual tayong papunta doon. At nawa ay patuloy ang ginagawang mga proyekto para mas mapadali para sa ating mga persons with disability, lalong-lalo pag election day. Ayan po ang first part. First part pa lang po yan ng episode natin ngayon. Maraming salamat, Ms. Jen and Attorney Aiza. Nagkaroon lang po ng technical difficulty si Dr. Mau, pero siguro hintayin natin mamaya, baka makasama pa natin siya. If not, in the next episodes, we are hoping makasama natin si Doc Mau. Attorney Aiza, thank you very much for answering the question kanina about the COMELEC resolutions. Thank you very much, Attorney Aiza. Bukod po sa usapang eleksyon, usapin din ito ng accessibility ng impormasyon para sa ating mga vulnerable sectors. Hangad ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kaya naman, kung mayroon kayong mga katanungan, pa-shoutout at mga suggestions para sa programa, bukas po kaming basahin niyang lahat. Paki-contact lamang sa mga numero na ito, 0250211591, 0917106665, at 094716444158. May Facebook page din po kayong pwedeng i-message, ang DZAS Radio TV at ang Lente Philippines. Kapit lang po kayo at magbabalik kami para sa sunod na parte ng ating programa. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections.
Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan, dapat pwede. Dapat pwede. Good morning! Nagpapatuloy ang programang Dapat Pwede. Muli ako ang inyong host, Antoinette Eduardo, at ang programang ito ay nabuo po dahil sa pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan sa impila ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nanonood po sa Facebook, nakikita na natin si Doc Mau. Kasama na natin ngayon. Good morning, Doc Mau! Good morning, Doc Mau. Nakamute pa po yata yun. Yes, good morning everyone. Sa kasama natin dito at sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, Doc Mau. There's been a technical difficulty kanina pero salamat po. Ginawan mo ng paraan para makasama po namin kayo ngayong umaga. Thank you very much, Doc Mau. Ngayon po, Doc Mau, bago po na isabatas yung mga na-mention resolutions, may mga kaparehong batas po ba na nakapokus sa pagsagot sa mga issue na hinaharap ng ating persons with disability sector sa araw ng eleksyon, Doc Mau? Yeah, definitely we have one, no, yung Republic Act number 10366 at yung IRR or yung Implementing Rules and Regulations wherein COMELEC ang naatasan na gumawa nito. Ito yung COMELEC Resolution number 9763. And at the same time, syempre bago yung 10761, bago ito narebisa, nagkaroon pa tayo noong 2019 na ginamit na COMELEC resolution, and I guess that's 1074847. I guess I forgot the number, no. Pero yun so far talaga ang ating ginagamit. Okay, so sa ngayon po, because of this 10761 and 10727, mas pang pinalakas ng yung mga karapatan at para tugunan yung mga hamon ng ating persons with disability. Doc Mau, may mga particular na organization of persons po ba with disabilities na nagsulong ng pagsasabatas ng mga ito? Yes, definitely, no. Throughout the years, siguro way back 2013, before 2013 pa, may mga organizations of persons with disabilities at isa dyan yung Alyansa na May Kapansanang Pinoy. During those times, meron itong 451 organization of persons with disability members kung saan ako po ay kaparte nung wala pa po ako sa COMELEC. At the same time, yung mga leaders po natin, hindi lang po within AKA Pinoy, kundi outside AKA Pinoy po ay nagtulong-tulong noong mga panahon na yun para maisulong ang RA number 10366. At nung election that time, nung na-implement ito, na-pilot ito sa dalawang areas. I guess that was in Dasmariñas, Cavite, and that was in Cebu City. And moving forward, tuloy-tuloy naman ang pagkakaroon ng konsultasyon o pakikipag-usap pagdating sa political participation ng persons with disabilities, at hindi lamang organizations of persons with disabilities ang nagkaroon ng pakikialam pagdating sa involvement or inclusion ng aming sektor, kundi may mga non-government organizations like Lente, yung Legal Network on Truthful Elections, meron din yung CAMPI, yung Katipunan na May Kapansanan sa Pilipinas. Aside from that, yung ULAN, the Fully Abled Nation under the Asia Foundation, at marami pa po ang nagkaroon ng kolaborasyon o nagkaroon ng partnership para maisulong ang inklusyon ng taong may kapansanan pagdating sa political participation o pagdating sa ma-ensure ang electoral participation ng ating disability sectors. Thank you very much, Doc Mau. Ngayon po, yun po bang na-mention ng mga resolutions, mga batas, paano po siya tinatanggap ng ating persons with disability sector? Ito po ba ay nakakatulong o para sa kanila po ba kulang pa? Kailangan pang mas dagdagan? Go ahead, Doc Mau. Siguro, i-connect ko lang siya, kung nagkaroon kasi nung na-operationalize or na-create ang VSO at na-operationalize ito, tinuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa mga iba't ibang organisasyon na may kapansanan, whether it's cross-disability or disability-specific. At
bago pa kasi nagkaroon ng VSO sa COMELEC, meron ng komite. Alam niya ni Attorney Aiza, no, may Person with Disability and Senior Citizen Committee, may IT, and may nag-handle din sa ibang mga vulnerable sectors. At mas na-concretize lang kasi ito nung nagkaroon ng Vulnerable Sectors Office. At pinagpatuloy ang usapin, no, pagdating sa may kapansanan. Continuous ang consultative meetings na ginagawa namin even nung pag-upo ko noong April of last year. So tuloy-tuloy po ang pagkakaroon ng ugnayan. Hindi lamang sa organizations of persons with disabilities but also sa Liga ng PIDAW. Ito yung Liga ng mga Persons with Disabilities Affairs Office and other national organizations of persons with disabilities. At doon namin kinalap, no, yung komento, suggestions and recommendations para magkaroon ng mairebisa o mai-revise, no, yung mga existing resolutions na meron tayo ngayon. So dahil sa mga comments, suggestions and recommendations nila, so na consolidate namin ito at every time na may meeting internally, no, pagdating sa mga resolutions within COMELEC, doon po tayo nag-feedbacking sa kanila kung ano yung mga dapat na idagdag sa mga ating resolutions na meron ngayon na. Which is quite important, ano po, yung consultation and feedbacking ng persons with disability sector para talagang masabi natin na yung batas ay talagang na-address yung kanilang kinakaharap na mga hamon. Ngayon po, Doc Mau, napag-usapan natin yung hamon. Ngayon po, we are facing a pandemic. This is the first election that we are having na meron po tayong pandemic. Ano-ano po kaya yung nakikita natin na mga problema na maaari nating harapin na wala noong nakaraang eleksyon, lalo na po sa ating persons with disability sector? Ano-ano po kaya yung mga hamon ngayon na wala noon? Go ahead, Doc Mau. Number one, yung pandemya mismo, no? Dahil persons with disabilities ay may mga comorbidities. Iba takot lumabas para bumoto, no? How will COMELEC ensure that they will be voting safely, no? Dahil tandaan natin sa mismong araw na eleksyon ay parang piyesta, no? Hindi mahulugan ng karayom, no, sa dami ng taong naroon sa loob ng voting center. At so paano natin ma-ensure na may social distancing? How will we be able to follow the IATF protocol? So may na-set in place, no, may resolution dyan on new normal following the IATF protocol, no, mismo para ma-ensure na safe ang ating mga voters with disabilities. Pangalawa, nag-decongest kasi ang COMELEC sa mga voting centers, meaning yung dami dati sa isang voting center, so naghanap ng ibang mga election officers natin na po pwedeng made-decongest sila as voting center po. Pangatlo, implementing, no, yung guidelines na ito, yung IATF protocol natin, so definitely following the pagpasok pa lang sa voting center, ensure na kagad na merong the usual, no, the protocol that we follow mula nung nagpandemya tayo. Tapos yung 1,000 dapat na voters sa isang clustered precinct ay ginawa na natin lesser or lower, no, than the usual na 1,000. So ginawa siyang 800 or less than. Lalong-lalo na sa mga persons with disabilities kung saan naglaan tayong magkaroon ng emergency accessible polling places, no? Siguro isa-set natin itong tone na meron tayong 5,108 na accessible polling precincts, no? Sa 5,100 plus na voting centers. Meron tayong emergency accessible polling places all over the Philippines, around 2,107, except regions 1, 2, 3, and Caraga. And then, yung iba po ay sa regular polling precincts na po boboto, following, of course, the priority lane. Kasi yun yung tatlong options na meron tayo for persons with disabilities na sana pagpilian. Pero once na ang isang botante nag-manifest kasi sa accessible polling place, no, hindi na sila pwedeng bumalik sa regular polling precinct o bumalik o pumunta sa emergency accessible polling place. Doon lang sila sa accessible polling place. Pero may dalawang options naman, no? Yung iba na pag hindi sila sa APP boboto, doon na sila sa either sa
regular polling precinct kung saan may priority lane. At doon naman, another one, meron po tayong satellite emergency accessible polling place kung saan 3 po ang na-identify natin. Yung tahanang walang hagdanan, so pre-identified to kung sino yung mga boboto doon. Pangalawa, ang National Vocational Rehabilitation Center dito sa Quezon City, kung saan 3 barangays coming from Jose P. Laurel Voting Center, yung Escopa 1, Escopa 2, and Escopa 4 ay boboto sa NVRC. At pangatlo, yung Hospicio de San Jose, kung saan meron ding nakatira doon, mismo doon doon na boboto, hindi na sila pupunta pa sa voting center na kung saan sila dapat boboto, kundi doon na nakalaan. So, itong 3 satellite IAP natin ay pre-identified na yung mga voters natin. So, one way of decongesting them. At the same time, ang National Vocational Rehabilitation Center din ay isa rin siyang voting center kung saan isang barangay, yung accessible polling place ng Jose P. Laurel voting center natin ay nalipat sa NVRC. So, one way of decongesting them. So, yun, yung mga nai-alat din natin, na gagawin natin this coming elections. At, yun, so far. Thank you very much, Doc Mau. Na-mention mo po kanina, yung Region 1, 2, 3, and Caraga ay wala pang emergency accessible polling place. Pwede po ba naming malaman yung rason dito? At paano natin naiisip na masolusyonan ito na magkaroon din sila ng emergency accessible polling place? Doc Mau? Okay. The emergency accessible polling place or EAP na tawag natin or EAPP is just a band-aid solution, COMELEC for the moment. Kasi ang gusto talaga nating paigtingin ay yung Republic Act number 10366 sa susunod ng mga elections. Pero for the moment yun, bakit ba walang EAP? Because there are criteria para masabi natin mag-propose ng election officer sa area. One is kung multi-story yung building or voting center, sa ground floor ang EAP natin. Pangalawa, kung ang voting center ay down slope or uphill, na hindi accessible para sa senior citizens, saka sa persons with disabilities, mag-create ng makeshift EAP na tinatawag kung saan magpuput up ng tent, na hindi na nila kailangan pumunta pa sa mismong building o doon sa voting center, kundi itong makeshift na to ay malapit mismo sa gate ng voting center at doon sila temporarily. Wala silang nakita, nag-audit yung ating mga election officers sa 4 na regions na to, kaya wala po silang na-propose na mga EAP doon sa area na iyon. So one way, another is meron silang accessible polling place sa regions 2, 3, and of course, Caraga. So no need for them to place an EAP. Another thing is ground floor naman kasi, and for them, accessible yung area para hindi na kailangan mag-put up pa ng EAPP doon sa area. Thank you very much. Thank you very much for answering, Doc Mau. Kasi siguro nag-wonder yung iba, bakit wala doon? Thank you for answering, Doc Mau. Ngayon po, for all guests po ito, ano po ang dapat gawin para mapabuti ang legal framework ng election policies ng ating bansa at para mas mapataas ang level ng accessibility? Kanina po yun yung main concern na na-share sa atin ni Ms. Jen, yung accessibility. So ano po yung nakikita natin na dapat gawin para mapabuti yung legal framework ng election policies, para mas mapataas ang level ng accessibility ng eleksyon para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga miyembro ng persons with disability sector? Siguro simulan natin with Ms. Jen. Go ahead, Ms. Jen. Yeah, thank you. Siguro po, isa po sa masasabi ko na dapat po na gawin ng ating government ay bantayan po yung implementation talaga ng mga batas na naipapasa po natin patungkol po sa accessible na election. And at the same time po, yung pong mga provision na nakasaad doon ay mabuti rin po siguro na maikonsulta pa rin po natin ang mga persons with disabilities kung talaga nga po bang yun po ay kanilang naramdaman or yun ba ay naiserve sa kanila. So, mahalaga po yung participation ng persons with disabilities in terms of monitoring and evaluation pa rin po sa implementation ng mga batas na ito. And I think ongoing naman na yun. So, siguro po to sustain lang din po. So, yun lamang po. Maraming salamat.
Thank you very much, Ms. Jen. So, emphasis doon sa implementation, bantayan ng implementation ng batas at consultation para talagang malaman natin, ano ba, effective ba yung mga batas, yung implementation ng mga batas? Ayan, thank you very much, Ms. Jen. Attorney Aiza? Okay, so for election policies kasi, on the parang big picture niya, parang ang nangyayari kasi sa observation parang we see yung elections natin, tinitingnan natin siya kung efficient ba siya tumatakbo in terms of operations. Pero kasi yung mga pinopropose nating mga reasonable accommodations for our persons with disabilities and the vulnerable sectors, ang further niyang concept aside from efficiency is equity and justice. So kung ganyan, dapat talaga ang mas maganda in terms of policy-wise, aside from looking at the efficiency side, dapat parang iangat din natin yung prioritization ng pagtingin sa equity and justice, which is yung pag-further ng ating mga gustong mga polisiya para sa ating mga vulnerable sectors, including yung persons with disabilities. So, yung second na I think na-mention na ni Ms. Jen is yung further na explain kanina ni Doc Mau na may cooperation na between the sectors, groups, the COMELEC, and yung stakeholders like Lente. Pero yun, like for example, si Ms. Jen, willing daw siya tumulong sa ating mga sensitivity trainings. So meron pa tayong mga additional pala na mga tao na kaya pang itap. So yun, further is to increase cooperation between the sectors, the COMELEC and stakeholders para tuloy-tuloy yung mga na-mention natin kaninang incremental changes na dinadagdag natin kada election, tuloy-tuloy lang tayo para ma-achieve na natin yung 100%. Sana. Yan. Thank you very much, Attorney Aiza. Community effort. Ano po, lahat dapat tulong-tulong towards our goal na mas mapadali, mas maging easier para sa ating persons with disability. At yung mga hamon ngayon na na-mention ay hindi na magiging hamon sa mga susunod na eleksyon dahil may mga kaakibat ng solusyon. Doc Mau, any addition? Yeah. Number one, siguro after this election, post-election evaluation, para makita natin yung gaps, naging challenges, even the wins, no? Even the success or wins. Kasi kailangan natin makita yan para malaman natin paano tayo mag-move forward. Another is, balikan natin yung batas at review, no? Kung paso na ba ito or is it, kailangan ba natin i-update, kailangan ba i-amend, ano? Kasi ilang taon na ito, no? Mag-iisang dekada na. At ako personally, wala pa po ako sa COMELEC noon, marami ng gaps na nakita, no? Another is yung continuous ang konsultasyon natin. Hindi lang sa government agencies, no? Napaka-importante rin kasi na meron tayong interagency consultations kasi para malaman natin paano i-augment ng mga ahensya ng gobyerno ito yung hindi talaga mandato ni COMELEC at para malaman natin ano ba yung limitasyon at yung kaya ng bawat gobyerno, ahensya ng gobyerno para at least we work hand in hand. And of course, continuous din yung consultation with cross-disability and disability-specific. Napaka-importante na malaman mismo ni COMELEC ano ba talaga yung pangangailangan. Kasi ako naniniwala, it is really nothing about us without us. And yung bibingka approach, no? Bibingka approach is hindi lang dapat tayo nagbibigay ng awareness raising sa baba, sa taas. Dapat internally din kami dito sa COMELEC, continuous yung awareness raising na binibigay natin. Mula nung nagkaroon ng VSO, nasimulan na po natin ito noong isang taon pa. At dapat ito ay tuloy-tuloy, no? Ultimo, yung pagkakampanya natin sa awareness raising ay napaka-importante. Bakit? Ilang porsyento lamang ba na may kapansanan mismo ang hindi nakakaalam pagdating sa pagboto? Kasi mismo yung taong may kapansanan at yung pamilya, hindi nila alam na kailangan palang magparehistro o kailangan palang bumoto at sa pagboto, kailangan muna nilang magparehistro. So dapat we have to lahat ng anggulo ay ating
no? I-cover natin lahat ng angles. Alam ko masyadong marami pang gagawin, pero progressive realization po tayo, no? At laging tungtungan natin si UNCRPD, no? Si UNCRPD kasi rights-based po ito at ito yung Biblia ika, no, ng sektor namin na dapat doon natin iniangkla, no, yung mga policies na meron tayo para mas makita natin magkaroon tayo ng lente na rights-based, participatory, transparent, saka yung accountability. Kanino ba talaga? Sino ba? Kami rin may kapansanan ng mga botante, accountable din kami, no? Maging transparent din kami kasi hindi kami pwedeng puro reklamo lamang. Dapat, kung magrereklamo man kami, dapat may suggestion din kami, may iaambag sa bawat reklamong aming ibigay. And sa 5 power or functions ni DSO, yung interagency and civil society organization coordination talagang napaka-importante, no? At hindi lamang dapat si COMELEC sa national, dapat pati si COMELEC sa grassroots level. Kasi nagkaka-problem kami, nagkakaroon ng disconnect from the national down to the grassroots level. Dapat yun ma-address. And I guess si DSO po ay nandito para i-bridge, no, yung national hanggang sa grassroots level. So, wag po mahiyang magtanong, no, wag ding mahiyang makipag-partner sa ground ang ating mga organizations of persons with disabilities kasi yun lang po madalas ang magiging kasagutan para mas makatulong na mas mag-improve, no, ang COMELEC sa taas pababa, baba hanggang pataas po. Na katuwang po ang lahat ng stakeholders involved. Thank you very much, Doc Mau. So, continuous awareness raising at yung mga na-mention ni Doc Mau. In fairness naman po sa mga nakakausap natin na members ng persons with disability sector, marami din po sila, Doc Mau, na mga nasi-share na mga suggestions. So, we are very grateful. Ngayon, kasama natin ang iba't ibang 3 very special guests at maraming salamat po sa inyo sa pag-share po ng inyong mga kaalaman, ng mga suggestions, ng mga nakikita natin na mga hamon na kailangan pang tugunan para sa ating persons with disability. Again po, thank you very much, Attorney Aiza, Ms. Jen, and Doc Mau. Thank you very much po sa inyong oras. Maraming salamat din po sa ating Filipino Sign Language interpreters ngayong umaga na nakasama natin si Mr. Jimwell Jackson sa first part ng ating episode kanina at si Ms. Joy Villarreal ngayon sa ating second part. Marami po tayong natutunan sa episode na ito. Sana'y magamit po natin ang mga impormasyong ito para mas lalong maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ng ating mga persons with disabilities. Muli, bago po matapos ang episode na ito, nais po naming anyayahan ang iba't ibang organizations of persons with disabilities at civil society organization sa Pilipinas na kasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong sumali sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sector ngayong eleksyon. Para po dito ay maaari ninyo kaming makontak sa mga numerong ito: 025021591, 0917106665, at 094716444158. Sa Facebook, pwede rin po kayong mag-message via the Facebook page of FEBC Radio TV at sa Facebook page po ng Lente Philippines. Mula sa buong pangkat po ng Dapat Pwede, umalalay sa atin sa loob ng 1 oras ang buong pangkat ng ating production team. Ito po muli si Antoinette Eduardo at tandaan, tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapanood ang programang Dapat Pwede. Palaging wagas at dalisay. Maraming salamat po. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!